Isang malutong na sampal sa gitna ng Marangyang Makati ang bumasag sa aking dangal. Habang suot ko ang korona ng tagumpay, ang asawa ko ay mas piniling yakapin ang kulo ng aking kaaway. Sabi ni Doña Estrella, basura lang ako na pinulot nila sa putikan. Ngunit ang basurang tinapak-tapakan ninyo, siya palang may hawak ng inyong hininga. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng kahariang itinayo sa dugo ng aking mga magulang? Sino ang tunay na magbabayad? Magkano ang ibinayad mo para sa tropeong yan, Winona? O baka naman dapat kong itanong sa kaninong ka makagumapang para lamang makuha ang titulong yan? Ang boses ni Marco Alvarez ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng Marangyang Hotel sa Makati. Tila isang lason na mabilis na kumalat sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin. Ilang sandali lamang ang nakalilipas, si Winona Del Fierro ay nakatayo sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, hawak ang parangal bilang Woman of the Year. Ngunit sa isang iglap, ang kislap ng tagumpay ay napalitan ng dilim ng panunumbat. Bago ang sandaling ito, nasa loob pa ng malawak na kusina ng hotel si Winona. Kahit siya ang bida ng gabi, hindi niya magawang iwanan ang kanyang tungkulin bilang manugang ng mga Alvarez. Maingat niyang tinikman ang sarsa ng bawat putahe, tinitiyak na ang bawat pampalasa ay balanse at sapat para sa panlasa ng mga espesyal na panauhin ng kanyang biyenan. Pawisan ang kanyang noo at nangangatog ang kanyang mga binti dahil sa maghapong paghahanda. Ngunit sa kanyang isip, ang lahat ng pagod ay may katumbas na pagmamahal. Inayos niya ang pagkakatupi ng kanyang mamahaling gown bago lumabas. Bit-bit ang pangarap na sa gabing ito. Sa wakas ay makikita ni Marco ang kanyang tunay na halaga. Ngunit ang pangarap na yon ay dinurog ng isang malakas na pagtama ng palad ni Marco sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo kay Winona. Sapat upang maramdaman niya ang malapot at mainit na daloy ng dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay sabay-sabay na nagningning, tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin at naglalantad ng kanyang kahihiyan sa buong mundo. Ang kanyang hininga ay tila naputol at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkalito, naramdaman ni Winona ang isang malamig at mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Si Doña Estrella Alvarez, ang kanyang biyenan, ay lumapit sa kanya na may suot na maskara ng pag-aalala para sa publiko. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot. Inilapit ng matanda ang kanyang labi sa tainga ni Winona at bumulong sa isang boses na kasing talim ng patalim. Smile, Winona. Ayusin mo ang sarili mo at huwag mong ipahiya ang apelidong Alvarez sa harap ng mga tao. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Kung hindi dahil sa amin, hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng tira-tirang pagkain sa kalsada. Utang mo sa amin ang bawat hiningang kinukuha mo sa marangyang silid na ito. Manahimik ka kung ayaw mong mawala ang lahat ng meron ka. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Winona. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala, kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao sa loob ng kanyang sariling dibdib. Tumingala siya at nakita si Isadora Velez na nakatayo malapit kay Marco. May luha sa mga mata na tila isang maamong tupa, habang ang mga labi nito ay bahagyang nakakurba sa isang mapanguyam na ngiti na siya lang ang nakakakita. Nanigas ang buong katawan ni Winona habang ang mga bulong ng mga tao ay tila naging isang dambuhalang alon na handang lumunod sa kanya. Ang mga kamay niyang kanina lang ay masayang nag-aayos ng pagkain para sa kanyang pamilya ay ngayon ay nanginginig sa matinding panghihina. Napatingin siya sa tropeyong nasa sahig. Ang simbolong dapat ay magpapatunay ng kanyang dangal. Ngunit ngayon ay tila isang basura na lamang na tinapakan ng lahat. Sa kailaliman ng kanyang kamalayan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabangon.
at nagnanaknak sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko ba dapat bayaran ang utang na loob na ito gamit ang sarili kong dugo at luha? At kailan ba magiging sapat ang aking pagkatao upang hindi na muling tapakan ng kanilang mga paa? Huwag mong isiping biktima ka rito, Winona. Ang tunay na biktima ay ang dangal ng pamilya Alvarez na kinaladkad mo sa putikan dahil sa iyong kawalang ingat. Ang tinig ni Doña Estrella ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga air conditioner sa loob ng malawak na sala ng mansyong Alvarez. Pagka-uwi nila mula sa hotel, ang marangyang tahanan na dati ay itinuturing ni Winona na kanlungan ay biglang naging isang madilim at masikip na bilangguan. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng malaking bintana. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang reyna, habang si Winona ay nakaupo sa gilid ng mamahaling sofa, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kahit sa gitna ng hapdi ng kanyang pisngi at ang bigat ng kanyang dibdib, nakita ni Winona ang isang baso ng tubig na naiwan sa mesa. Automatikong kumilos ang kanyang katawan, ang katawang sinanay sa loob ng maraming taon na magsilbi at unahin ang iba. Tumayo siya ng dahan-dahan, kinuha ang baso at maingat na inilagay ito sa tray upang dalhin sa kusina. Isang mapait na kabalintunaan na sa kabila ng lahat ng sipayong tinanggap niya, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw pa rin upang ayusin ang bawat munting kalat sa paligid, habang ang sarili niyang buhay ay nagkakapira-pira na sa sahig. Maupo ka, Winona. Hindi pa tayo tapos mag-usap, utos ni Estrella nang hindi man lang lumingon. Ang bawat hakbang ng matanda, pabalik sa gitna ng silid ay nagdadala ng isang uri ng bigat na tila unti-unting kumikitil sa hangin sa paligid. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang post-nuptial agreement. Nakasaad dito na ang lahat ng mga ari-ari ang nakapangalan sa iyo, pati na ang mga proyektong hinahawakan mo sa kumpanya, ay isa sa ilalim sa direktang pamamahala ni Marco. Ito ang tanging paraan para malinis ang pangalan mo. Kailangan nating ipakita sa publiko na kontrolado ng asawa mo ang lahat, at ikaw ay isang masunuring asawa lamang na nagkamali. Tumingala si Winona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Pero Mama, alam niyo ang totoo. Wala akong ginawang masama. Ang promosyong yon, ang tagumpay ng kumpanya ni Marco sa mga nakaraang taon, ako ang nagpagod doon. Paano niyo nagagawang hingin sa akin na ibigay ang lahat pagkatapos ng ginawa niya sa akin sa harap ng maraming tao? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Estrella. Lumapit siya kay Winona at hinawakan ng baba nito. Pilit na pinatitingala ang manugang. Huwag mong kalilimutan kung sino ang kumuha sa iyo mula sa burak, Winona. Noong mamatay ang mga magulang mo at wala kang matuluyan, sino ang nagbukas ng pinto para sa iyo? Sino ang nagbayad ng pag-aaral mo at nagbigay sa iyo ng pagkakataong makatapak sa mundong ito? Ang bawat hibla ng damit na suot mo, ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, ay galing sa pamilya Alvarez. Iyan ang utang na loob na kailangan mong bayaran habang buhay. Huwag mong pairalin ang yabang mo dahil sa isang parangal na nakuha mo lamang dahil sa koneksyon namin. Sa kabilang bahagi ng silid, pumasok si Marco. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ni Winona. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo na nagpaparamdam sa kanyang asawa na siya ay hangin lamang. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at malamig na nagsalita. Pirmahan mo na yan. Huwag ka nang magpabebe, Winona. Masyado mo nang ipinahiya ang pamilya ko ngayong gabi. Pupunta muna ako kay Isadora. Siya ang nakakaintindi sa stress na idinudulot mo sa akin. Nang makaalis si Marco, ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Winona. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang dambuhalang nilalang na unti-unting lumalamon sa kanyang kaluluwa.
Nilapitan niya ang isang maliit na estante sa sulok kung saan nakatago ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na kinuha bago ang malagim na aksidente. Hinaplos niya ang basag na salamin ng frame, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding pangungulila. Patawad, nanay. Tatay. Bakit pakiramdam ko ay lalo akong nalulunod sa pagpapasalamat sa mga taong pumuputol sa aking hininga? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi na hindi nagawang kumawala sa kanyang lalamunan. Biglang naramdaman ni Winona ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang gown. Sa gitna ng dilim at bighati, ang liwanag mula sa screen ay tila isang banyagang bagay. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw na nagpadagundong sa kanyang dibdib sa paraang hindi niya maipaliwanag. Huwag kang maniwala sa bawat salitang sinasabi nila tungkol sa utang na loob. Ang aksidenteng kumitil sa iyong mga magulang ay hindi isang pagkakataon lamang. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng gabi. Nabitawan ni Winona ang frame ng litrato. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pagkakabirapira ng salamin sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananahimik. Sino ang taong ito? At anong katotohanan ang itinatago ng pamilya Alvarez sa likod ng kanilang mga mapagkawang-gawang mukha? Ang lumang simbahan ng San Sebastian ay tila isang piping saksi sa bigat ng lihim na dinala ni Winona sa gabing iyon. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng lumang kahoy ay humalo sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Ang bawat pagdapo ng kanyang mga yapak sa kupas na semento ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila nagmamarka sa bawat kabog ng kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran, isang anino na tila pamilyar, ngunit puno ng panganib. Hindi ka dapat nagpapakita sa lugar na ito ng mag-isa, Winona. Ang mga Alvarez ay may mga mata sa bawat sulok ng lungsod. Ang boses ay malalim, baritono, at may himig ng awtoridad na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang alaala. Lumingon si Winona at doon ay nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa dilim ng kumpisalan. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bakas ng matinding lungkot. Ito si Paulo, ang kanyang kapatid, na matagal nang nawalay sa kanya. Ang lalaking sa loob ng maraming taon ay itinuring niyang bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Ang matinding emosyon ay biglang bumara sa kanyang lalamunan, tila isang dambuhalang bato na ayaw magpaagos ng kanyang mga salita. Paulo, is it really you? Ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong na lamang sa gitna ng sagradong katahimikan. Sabi ni Doña Estrella, iniwan mo na ako. Sabi nila, ikaw ang kumuha ng natitirang pera ng ating mga magulang bago ka naglaho. Lumapit si Paulo at sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila, nakita ni Winona ang pait sa kanyang muka. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, Winona. It was part of their plan to isolate you, to make you feel na wala kang ibang matatakbuhan, kundi sila. But I never left you. I was just waiting for the right time to pull you out of that hellhole. Marco is not who you think he is. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya. It was built on the blood of our parents. They didn't just help us, Winona. They robbed us. Bago pa man makasagot si Winona, inabot ni Paulo ang isang malinis na panyo na may burda ng inisyal ng kanilang ina. Nang mahawakan ni Winona ang tela, tila bumalik ang init ng mga yakap ng kanyang mga magulang. Ito ang golden moment na matagal na niyang hinahanap. Ang patunay na hindi siya nag-iisa sa mundong ito. Ngunit ang sandaling iyon ay panandalian lamang dahil kailangang maghiwalay ang kanilang landas bago pa man sila matuklasan. Kinabukasan,
Sa gitna ng pagganap ni Winona sa kanyang papel bilang masunuring manugang, nagtagpo ang landas nila ni Isadora sa isang mamahaling shopping mall sa Makati. Hawak ni Isadora ang ilang paper bags ng mga branded na gamit. Ang kanyang nawangiti ay puno ng kamandag habang tinititigan ang namumulang pisngi ni Winona na tinakpan lamang ng makapal na makeup. "Oh, Winona, you look tired. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa posisyon na hindi para sa'yo." Ang boses ni Isadora ay malambing sa pandinig ng iba, ngunit kasing talim ng labaha para kay Winona. "Marco told me everything. He said he's just waiting for the right time na iwan ka. You're just a debt he needs to pay. Nothing more." Pilit na pinatatag ni Winona ang kanyang sarili, kahit na ang bawat salita ni Isadora ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Pag-uwi niya sa mansyon, tanging si Yaya Loring ang sumalubong sa kanya ng may tunay na malasakit. Ang matandang katulong na nakasama na ng mga Alvarez sa loob ng 3 dekada ay tahimik na kumuha ng yelo at maingat na inilagay ito sa namamaga pa ring bahagi ng mukha ni Winona. "Huwag kang maniniwala sa kanila, anak," bulong ni Yaya Loring habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghaplos sa buhok ni Winona. "May mga lihim ang bahay na ito na mas madilim pa sa gabi. Mag-ingat ka, dahil ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang may hawak ng kutsilyong itatarak sa iyong likod." Nang gabing iyon, habang nakatayo si Winona sa balkonahe at pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, hindi niya napansin ang anino ni Marco na nakatayo sa likod ng pintuan. Hawak ni Marco ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding paghihinala habang tinitingnan ang isang blur na litrato ni Winona na may kausap na lalaki sa lumang simbahan. "Sino ang lalaking ito, Winona?" Ang malamig na tinig ni Marco ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. "Don't tell me na totoo ang mga akusasyon ko sa iyo sa hotel? Na kaya ka lang nagtatagumpay ay dahil sa mga lalaking ito?" Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang takot na kanina lamang ay nasa kailaliman ng kanyang puso ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Kung malalaman ni Marco na buhay pa si Paulo, hindi lamang ang kanyang plano ang masisira, kundi pati na ang kaligtasan ng tanging pamilyang natitira sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan, Marco? Kung hindi natin makuha ang kontratang ito bago matapos ang linggong ito, babagsak ang imahe ng ating kumpanya sa buong Southeast Asia. Ang tinig ni Doña Estrella ay tila isang latigo na humahampas sa loob ng marangyang boardroom ng Alvarez Group. Ang amoy ng mamahaling kape at ang lansa ng tinta mula sa mga bagong imprentang dokumento ay lalong nagpabigat sa atmosfera ng silid. Balisa ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga muka ay tila mga maskara ng kawalang pag-asa habang nakatingin sa mga graph na patuloy ang pagbaba. Si Marco ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis na tila natutunaw na kandila, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumatambol sa ibabaw ng mahogany. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Winona. Hawak ang isang makapal na asul na folder. Siya ang utak sa likod ng marketing strategy na nagligtas sa kumpanya noong nakaraang taon. Ngunit sa loob ng silid na ito, siya ay itinuturing lamang na isang palamuti, isang katulong na pinayagang makinig. Alam niya ang eksaktong solusyon. Alam niya kung paano babaligtarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng muling pag-rebrand ng kanilang mga pangunahing produkto. Ngunit ang bawat pagtatangka niyang magsalita ay sinasalubong ng mapang-uyam na tingin ni Marco. "I have the proposal, Marco. Kung babasahin niyo lang ang inihanda ko, makikita niyo na may paraan pa para makuha ang tiwala ng mga investors." Mahinahong sabi ni Winona. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng pangmamaliit na nararamdaman niya. Mabilis na tumayo si Marco at padahas na kinuha ang folder mula sa kamay ni Winona. Sa halip na purihin ang kanyang asawa,
Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang folder at nagsimulang basahin ang mga ideya ni Winona sa harap ng board. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila inaangkin niya bilang kanya. Ito ang naisip kong paraan, simula ni Marco, habang ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumatango sa paghanga. Pinanood ni Winona ang kanyang asawa na magnakaw ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat palakpakan ng mga investors ay tila mga sampal sa kanyang kaluluwa. Ang kawalang katarungan ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan siya ni Doña Estrella. Ang mga mata nito ay tila mga talim na muling bumabaon sa kanyang dangal. Dapat kang magpasalamat, Winona, dahil ginamit ni Marco ang mga ideya mo. This is your only contribution to this family. Ang tungkulin mo ay maging anino ni Marco. Huwag mong isiping dahil ikaw ang nagsulat niyan, ay pantay na kayo. Isang Alvarez si Marco Bao, at ikaw ay isang hamak na Del Fierro lang na pinulot namin sa hirap. Be content with that. Nang maiwan silang dalawa ni Marco sa opisina, ang katahimikan ay binalot ng matinding tensyon. Ang tunog ng mga sasakyan sa ibaba ng gusali sa Makati ay tila isang malayo at malabong ingay. Lumapit si Winona kay Marco upang ayusin ang kurbata nito na bahagyang naging magulo dahil sa pagmamadali. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa malasot lang tela, isang ugnayan na dapat ay puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay puno ng nakatagong puot. Habang hinihigpitan niya ang pagkakaayos ng kurbata, tinitigan ni Winona ang mga mata ni Marco. Sa kanyang isip, ang kurbatang iyon ay hindi na isang bahagi ng kasuotan, kundi isang lubid na dahan-dahang hihigpit sa leeg ng pamilya Alvarez sa takdang panahon. I hope you enjoy the praise, Marco, dahil ang bawat tagumpay na inaangkin mo ay isang hakbang na palapit sa sarili mong pagbagsak, bulong niya sa kanyang kalooban. Bago siya lumabas ng kumpanya, isang lalaki ang sumabay sa kanya sa elevator. Si Attorney Ramon Cortez, ang matagal ng abogado ng mga Alvarez. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit ang mabilis na pag-abot ng isang maliit na flash drive mula kay Ramon patungo sa kamay ni Winona ay sapat na upang magbigay ng panibagong liwanag sa kanyang plano. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tahimik na kasunduan na nagsimula na ang tunay na laro. Pag-uwi sa mansyon, dumaan si Winona sa tapat ng silid ni Doña Estrella. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang boses ng matanda ay narinig niyang may kausap sa telepono. Ang bawat salitang narinig niya ay tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo. Hindi pwedeng malaman ni Winona ang tungkol sa ulat ng pulisya noong gabing iyon. Kung malalaman niya na ang preno ng sasakyan ng mga magulang niya ay sadyang pinutol para hindi na sila makapagsalita tungkol sa ating mga utang, tapos na tayo. Dapat noon pa natin siya pinatahimik, gaya ng ginawa natin sa mga magulang niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga dambuhalang alon na humampas sa buong pagkatao ni Winona. Ang kanyang mga binti ay nanghina at kailangan niyang humawak sa dingding upang hindi tuluyang bumagsak. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo at ang bawat hininga niya ay nagdadala ng matinding hapdi. Ang pamilyang itinuring niyang tagapagligtas ay ang pamilya rin palang pumatay sa kanyang mga magulang. Nakatayo si Winona sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na tuluyan ng nagkadurog-durog, habang ang isang katanungan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan nang walang tigil. Paano ko nagawang yakapin ang mga kamay na may bahid ng dugo ng aking sariling ama at ina? Wala silang halaga, Marco. Ang mga Del Fierro ay mga hadlang lamang na kailangang alisin sa ating landas tungo sa kapangyarihan. Isang aksidente ang nagligtas sa atin, at ang pananatili ni Winona sa ilalim ng ating bubong ang tanging paraan upang masigurong walang muling magbubukas ng kasong iyon.
Ang boses ni Doña Estrella na nanggagaling sa kabilang panig ng pinto ay tila isang malamig na hanging humampas sa buong pagkatao ni Winona. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta tunog. Ang mga ito ay tila mga buhay na nilalang na pumasok sa kanyang mga tainga at dahan-dahang pumatay sa bawat magandang alaala na mayroon siya sa loob ng mansyong ito. Nakasandal si Winona sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na tila pilit na pinipigilan ang kanyang puso na tuluyang mahulog at madurog sa sahig. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baso ng gatas na balak sana niyang inumin para pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit sa bawat salitang kanyang naririnig, ang panginginig ng kanyang mga daliri ay naging mas malakas. Ang puting likido sa loob ng baso ay lumilikha ng maliliit na alon, tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga niya ay naging isang masakit na pagkayod sa kanyang lalamunan at ang paligid na dati ay puno ng liwanag ay biglang binalot ng isang makapal at nakakasakal na kadiliman. Dahan-dahan, tila isang anino, pumasok si Winona sa kanyang silid at isinara ang pinto nang walang anumang nililikhang ingat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na kumot na nagpahirap sa kanyang paghinga. Lumapit siya sa salamin at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Winona na punong-puno ng pag-asa at pasasalamat. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang babaeng nagmahal at nagsilbi sa mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Isang matinding pag-ikot ng sikmura ang biglang naramdaman ni Winona. Hindi ito ang sakit ng emosyon lamang. Ito ay isang pisikal na pagbaligtad ng kanyang loob na tila may kung anong bagay na gustong kumawala sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at halos hindi na siya kayang suportahan. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay tila apoy na pumapasa sa kanyang balat at ang bawat higbi niya ay naging isang piping sigaw ng pagdurusa. Habang nakaluhod sa malamig na tiles ng banyo, naramdaman ni Winona ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang puson. Isang banayad, ngunit malinaw na pintig, ang tila sumasagot sa kanyang paghihinagpis. Biglang tumigil ang mundo para sa kanya. Ang matinding pagsusuka at ang pagkahilo na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay hindi lamang dahil sa stress o sa puyat. Kinuha ni Winona ang isang maliit na puting kagamitan mula sa kanyang drawer. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang resulta. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagtitiis. Nang lumitaw ang dalawang mapulang guhit, ang hangin sa banyo ay tila tuluyang naglaho. Siya ay nagdadalang tao. Sa gitna ng pagkakatuklas na ang pamilya Alvarez ay mga mamamatay tao, dala-dala niya sa loob ng kanyang sinapupunan ang kanilang dugo. Ang bunga ng kanyang pagmamahal kay Marco ay isa na ngayong simbolo ng kanyang pinakamatinding paghihirap. Ang pag-ibig at puot ay nag-umpisa ng isang madugong labanan sa loob ng kanyang puso at ang bawat pintig ng bata ay tila isang paalala na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging payapa. Tumingala si Winona. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay biglang naging malamig at matigas, tila isang bakal na dumaan sa apoy. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang pumatay upang protektahan ang kanyang anak. Hindi ko hahayaang maging katulad niyo ang batang ito. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. Dadalhin ko kayo sa impyernong inilaan niyo para sa aking mga magulang at sa oras na yon, walang halaga ng utang na loob ang makakapagligtas sa inyo. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang katanungan ang nag-iwan ng isang matalim na hapdi
Sa kanyang isipan, paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang mismong ama nito ang unang taong kailangan niyang pabagsakin? At hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan ito bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang galit? Ang sikat ng araw na tumagos sa mga siwang ng makapal at madilim na kurtina sa silid ni Marco ay walang dalang init para kay Winona. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na kwarto, hawak ang isang maliit na sobre mula sa klinika na naglalaman ng katibayan ng panibagong buhay na tumitibok sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng matinding pagkamuhi sa pamilya Alvarez, matapos ang mga nalaman niya kagabi, may isang napakaliit na bahagi ng kanyang puso na umaasang ang balitang ito ay makakagising sa natutulog na budhi ng kanyang asawa. Umaasa siyang ang titulo ng pagiging isang ama ay sapat na upang palambutin ang pusong naging bato. Abala si Marco sa harap ng malaking salamin. Sinusuot ang kanyang mamahaling relo at pilit na inaayos ang sarili para sa panibagong araw ng pagpapanggap. Hindi niya tinapunan ng tingin si Winona nang lumapit ito at maingat na inilapag ang puting sobre sa ibabaw ng makintab na mesa na yari sa mahogany. Ano na naman ito, Winona? Ang tinig ni Marco ay puno ng pagkabagot. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong habang padahas na kinuha ang sobre at binuksan ang nilalaman nito. Nang mabasa ni Marco ang nakasulat sa papel, hindi saya o gulat ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang malamig na ngiti na puno ng pangungutya ang unti-unting pumunit sa kanyang mga labi. Ibinato niya ang papel pabalik sa mesa na tila ba isa itong maruming bagay na hindi dapat hawakan. Anak mo ito, Marco. Dugo mo ang nananalaytay sa kanya. Mahinahong wika ni Winona, bagaman ang kanyang dibdib ay parang sasabog sa sobrang kaba. Pinilit niyang titigan ang mga mata ng kanyang asawa, naghahanap ng kahit isang patak ng awa o pagmamahal. Ngunit ang mga mata ni Marco ay walang emosyon, kasing lamig ng mga estatwang nakapalamuti sa kanilang hardin. Anak ko? O baka anak ng lalaking kasama mo sa lumang simbahan? Huwag mo akong gawing tanga, Winona. Tama si Isadora, masyado kang desperada. Gumagawa ka ng paraan para itali ako sa'yo dahil alam mong malapit na kitang iwan. Nanikip ang lalamunan ni Winona. Ang pangalan ni Isadora ay tila isang lason na isinaboy sa kanyang mukha. Naintindihan niya na bago pa man niya ibalita ang pagbubuntis na ito, nalason na ng babaeng yon ang isipan ni Marco. Ginamit ni Isadora ang mga litrato nila ni Paulo, ang kanyang sariling kapatid, upang palabasin na siya ang nagtataksil. Lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Winona. Walang bakas ng pag-ibig sa lalaking dating pinangakuan niya sa harap ng altar. Makinig kang mabuti, Winona. Wala akong pakialam sa batang yan. Ipalaglag mo yan. Hindi yan sa akin. At huwag na huwag mong asahan na gagamitin mo ang isang pagkakamali para sirain ang mga plano ko at ng pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang sampal. Ang mga ito ay tila matatalas na itak na diretsong itinarak sa puso ni Winona. Ang huling hibla ng pag-asa na nakakabit sa kanyang pagmamahal kay Marco ay tuluyang napatid at naging abo. Automatikong umangat ang kamay ni Winona upang takpan ang kanyang tiyan, isang mabilis na kilos ng pag-iingat. Tila pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa kamandag ng sarili nitong ama. Hindi siya sumagot, hindi siya umiyak, dahil ang sakit na nararamdaman niya ay lumagpas na sa antas na kayang idaan sa luha. Tinalikuran siya ni Marco. Ang bawat hakbang nito, palabas ng silid, ay nagpapakita ng kawalang pakialam. Nang tuluyang sumara ang mabigat na pinto mula sa labas, naiwan si Winona sa gitna ng malamig na kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking salamin kung saan kanina lang ay nakatayo si Marco. Tinitigan niya ang kanyang maputlang mukha. Ang mga matang dati ay maamo at laging nagpaparaya ngayon ay unti-unting nagliliyab sa isang madilim at nakakatakot na determinasyon.
Hinaplos niyang muli ang kanyang puson. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng tahimik na pangako. Wala silang makukuha sa atin, anak. Kung gusto nilang burahin ang iyong presensya, ako mismo ang magiging kalasag at espada mo. Wawasakin ko ang mundong ipinagmamalaki nila para lang mabigyan ka ng ligtas na bukas. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay naputol ng tahimik na pumasok si Yaya Loring sa silid. May dalang isang malaking brown na sobre. Ang matandang katulong ay may bakas ng labis na pag-aalala sa muka. Nang iabot nito, ang padala na kapaparating lamang mula sa isang hindi nagpakilalang courier. Nakapangalan ito kay Marco, ngunit ang hindi maayos na pagkakadikit ng flap nito ay nag-udyok kay Winona na buksan ang nilalaman. Nang ilabas niya ang mga makikintab na litrato mula sa sobre, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nakakabaliw na katotohanan. Sa mga larawan, malinaw na makikita si Isadora, ang babaeng nagkukunwaring biktima at umaangkin sa puso ni Marco na mainit na nakikipaghalikan sa isang sikat na politiko sa loob ng isang madilim at pribadong bar. Napatingin si Winona sa kawalan. Ang mga litrato sa kanyang nanginginig na kamay ay tila naging mga bala na matagal na niyang hinahanap. Kung ang batang nasa kanyang sinapupunan ang kahinaan na gusto nilang patayin, gaano kaya kabilis guguho ang kaharian ni Marco kapag nalaman nitong ang babaeng ipinagpalit sa kanya ay siya mismong nagbabaon ng patalim sa kanyang likod. Ang bawat tunog ng mamahaling kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay tila isang dambuhalang kampana na nagpapaalala kay Winona ng kanyang bawat pagkakamali. Sa piling ng mga Alvarez, nakaupo sila sa mahabang mesa para sa almusal, isang tradisyong kailanman ay hindi naging komportable para sa kanya. Sa kabila ng marangyang paligid, ang hangin sa loob ng silid-kainan ay tila punong-puno ng alikabok ng nakalipas, nakakasakal at mahirap lang hapin. Nasa tapat niya si Doña Estrella, maingat na humihigop ng tsa, habang si Marco ay abala sa pagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet, tila walang pakialam sa asawang kailan lang ay pinahiya niya sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Winona. Pinanood niya ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway, ang bawat kislap ng kanilang mga alahas na tila mga mantsa ng dugo ng kanyang mga magulang. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa kasunduan, Winona? Basag ni Doña Estrella sa katahimikan, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Ang kumpanya ay nangangailangan ng katatagan. Ang paglipat ng iyong mga shares kay Marco ay ang tanging paraan para mabawi ang tiwala ng board pagkatapos ng eksenang ginawa mo sa hotel. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, Mama. Pipirmahan ko ang dokumento ngayong araw. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ay magiging maayos para sa pamilyang ito. Sandaling napatigil si Marco sa kanyang ginagawa at tumingin kay Winona nang may halong pagdududa. Ngunit nang makita niya ang tila maamong mukha ng asawa, muli siyang bumalik sa kanyang binabasa. Mabuti naman at natauhan ka na. You should know your place, Winona. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas ng mansyong ito. Matapos ang almusal, nagtungo si Winona sa kanyang opisina sa bahay. Doon, dahan-dahan niyang inilabas ang mga litrato ni Isadora na natanggap niya. Hinaplos niya ang makintab na papel, tila dinarama ang bawat piksel ng katotohanan. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para ibagsak ang alas na ito. Kailangan niyang hintayin ang pagkakataon na ang lahat ng pundasyon ng mga Alvarez ay marupok na. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Cortez. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga hakbang sa isang sayaw ng kamatayan. Attorney Cortez, simulan mo na ang paglilipat ng mga intellectual property rights ng mga proyekto ko sa isang bagong korporasyon. Iwanan mo ang mga utang at pananagutan sa ilalim ng pangalan ni Marco at siguraduhin mong hindi ito mapapansin ng kanilang mga accountant hanggang sa huling sandali. Habang nagsasalita siya,
Naramdaman ni Winona ang muling pagpintig sa kanyang sinapupunan. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng kanyang pakikipagsapalaran. Ang marahang paghaplos niya sa kanyang tiyan habang nakatingin sa portrait ng pamilya Alvarez na nakasabit sa dingding. Dati, akala ko ay kailangan kong magpasalamat dahil binigyan niyo ako ng tahanan. Ngayon, napagtanto ko na ako ang nagpatayo ng mga pader na ito at ako rin ang gigiba sa mga ito. Lalabas na sana si Winona nang biglang pumasok si Isadora sa kanyang opisina nang walang anumang pasabi. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay tila isang babala. So pipirma ka na pala? Ang mapang-asar na boses ni Isadora ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Good choice, kasi kahit anong gawin mo, si Marco ay sa akin na. At ang batang iyan, huwag mo nang pangarapin na kilalanin niya. Lumapit si Winona kay Isadora. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi mapapantayan ng huli. Isadora, ang pag-ibig ni Marco ay tila isang maruming damit na masaya kong ibinibigay sa'yo. Pero bago ka magdiwang, siguraduhin mong ang mga lihim mo ay kasing linis ng iyong mukha. Namilog ang mga mata ni Isadora, isang panandali ang takot, ang gumuhit sa kanyang mukha bago muling nagsuot ng maskara ng katapangan. What are you talking about? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Pabulong na sagot ni Winona bago ito nilampasan. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng ulan ang nagsimulang bumalot sa kapaligiran. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila isang paalala na ang lahat ng dumi ay malilinis din. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari. Nakita ni Winona si Marco na mabilis na lumabas ng bahay. Ang mukha nito ay balot ng galit habang may kausap sa telepono tungkol sa isang malaking halaga ng pera na nawawala sa kumpanya. Hindi pa man nagsisimula ang huling plano ni Winona, tila may iba ng puwersa na iyon-taunting gumigiba sa mga Alvarez. Sino ang kumukuha ng pera sa kumpanya? At paano ito makakaapekto sa planong paghihiganti ni Winona kung ang kanyang kaaway ay nagsisimula na palang kainin ang sarili nilang sistema? Nasaan ang pera, Winona? Huwag mo akong lokohin. Alam kong ikaw ang may hawak ng mga accounts ng kumpanya. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang madilim na opisina, tila isang hayop na nasugatan at pilit na naghahanap ng masisisi. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang mga folder ay nakabukas na tila mga sugat na hindi na mapaghilom. Ang liwanag mula sa lamp sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha na nagpapatingkad sa laki ng eye bags at ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang kumpanya ng mga Alvarez, na dati ay tila isang matatag na tore, ay nagsisimula nang yanigin ng isang lindol na hindi nila makita. Maingat na pumasok si Winona sa loob ng silid, bitbit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado. Ang kanyang mukha ay tila isang lawa sa madaling araw, tahimik, malalim, at walang anumang bakas ng emosyon. Inilapag niya ang tasa sa gitna ng kaguluhan. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng kahoy ay tila isang hudyat ng kanyang pananaig. Marco, uminom ka muna. Masyado kang napapraning, mahinahong sabi ni Winona, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng mesa. Ang audit ay normal lamang sa bawat kumpanya. Kung maayos ang lahat, bakit ka natatakot? Anong maayos? 20 million is missing, Winona, at nawawala rin ang mga pirma para sa bagong proyekto sa Cebu. Padabog na naupo si Marco, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Hindi niya alam na ang bawat sentimong hinahanap niya ay dahan-dahang inililipat ni Winona sa isang trust fund para sa batang nasa kanyang sinapupunan, sa tulong ni Attorney Cortez. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Winona ang isang kakaibang pintig mula sa kanyang puson, isang malakas at malinaw na sipa.
Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang gumalaw ang kanyang anak. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng galit ni Marco. Napahinto si Winona. Ang kanyang kamay ay automatikong dumapos sa kanyang tiyan at ang isang tunay na ngiti ng kaligayahan ay sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng paghihiganti ay tila naging pangalawa na lamang sa layuning mabigyan ng magandang buhay ang kanyang supling. Nang gabing iyon, lihim na nagkita sina Winona at Paulo sa isang tahimik na parke sa labas ng lungsod. Ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan at ang malambot na ilaw ng mga poste ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan. Iniabot ni Paulo ang isang itim na folder. Ang huling piraso ng puzzle. This is it, Winona. Wika ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na si Doña Estrella mismo ang nag-utos na huwag ayusin ang preno ng sasakyan ni tatay para makuha nila ang insurance at ang mga lupain natin sa Batangas. Hindi lang sila nagnakaw, Winona. Pumatay sila para sa marangyang buhay na tinatamasa nila ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Winona habang binabasa ang mga ulat. Ang bawat salita ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang alaala. Ang pamilyang hiningan niya ng tawad, ang pamilyang pinagsilbihan niya ng higit sa 10 taon ay ang mismong mga demonyong kumuha sa kanyang ama at ina. Anong gagawin natin, kuya? Tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay matigas na tila bakal. Hayaan nating kainin sila ng sarili nilang kasakiman. Sagot ni Paulo. Isadora is already moving. Nalaman ko na siya ang kumukuha ng pera sa kumpanya ni Marco para ibayad sa mga utang ng pamilya niya. They are destroying each other, Winona. We just need to give them a little push. Pag-uwi sa mansyon, nakita ni Winona si Doña Estrella na nakatayo sa may hagdanan. Hawak ang isang baso ng alak. Ang matanda ay tila isang lanta ng bulaklak na pilit pa rin kumakapit sa kanyang ganda. Saan ka nang galing, Winona? Masyado ka na yatang nagiging gala nitong mga nakaraang araw. Ang boses nito ay puno ng hinala. Hindi sumagot si Winona. Nilampasan niya ang matanda ng may taas na noo. Ngunit bago siya makapasok sa kanyang silid, narinig niya ang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ni Estrella sa sahig. Kasunod ang isang matinding ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng dibdib nito. Ang sakit na matagal nang itinatago ng matanda ay tila unti-unti na ring lumalabas. Pumasok si Winona sa kanyang kwarto at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit. Alam niyang malapit na ang katapusan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, sa salamin, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito kay Marco. Hindi rin ito kay Paulo. Ito ay ang kotse ng mga pulis, kasama ang isang sheriff na may hawak na utos para sa agarang foreclosure ng mansyon ng mga Alvarez. Ang lahat ng danyos at utang na iniwan ni Marco ay biglang sumabog sa kanilang mga mukha. Liwanag na ba ang katotohanan o ito pa lang ang simula ng mas madilim na gabi? Bulong ni Winona habang pinapanood ang kaguluhan mula sa kanyang bintana. Hindi ito maaari. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Ako ay isang Alvarez. Ang mansyong ito ay ang simbolo ng aming pangalan. Ang boses ni Doña Estrella ay pumiyok sa gitna ng matinding galit at kawalang pag-asa habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos at pinalalamutian ng mga diamante, ay nanginginig na ngayon habang pilit na humahawak sa gilid ng isang antigong mesa. Sa paligid niya, ang mga tauhan ng sheriff ay nagsimula nang maglagay ng mga orange na selyo sa mga mamahaling kagamitan. Ang bawat pagdikit ng tape sa mga mowables ay tila tunog ng isang pintong nagsasara sa kanyang kinabukasan. Nakahandusay si Marco sa isang tabi. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay tila hindi na suklay ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi makapaniwala na ang imperyong binuo ng kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada
ay guguho lamang sa loob ng isang gabi dahil sa mga utang at katiwaliang hindi na maikukubli. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa loob ng mansyon ay tila mga dagok na dumudurog sa kanyang natitirang yabang. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumaba si Winona mula sa hagdanan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing linis ng isang bagong pahina ng libro. Suot niya ang isang simpleng puting bestido, tila isang anghel ng katotohanan sa gitna ng isang gumuguhong impyerno. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat pagbaba ng kanyang paa sa mga baitang ng hagdan ay puno ng dahan-dahang awtoridad. "Winona, tulungan mo kami!" Sigaw ni Marco nang makita ang asawa. Lumapit siya at pilit na hinawakan ng mga kamay ni Winona. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Gamitin mo ang mga savings mo. Ibaliktad mo ang mga accounts. Ikaw lang ang may alam kung paano itatago ang mga assets na natitira. Gawin mo ito para sa akin, para sa anak natin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona habang dahan-dahan niyang iniaalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Ang hawak ni Marco ay tila isang maruming mantsa na ayaw na niyang madama sa kanyang balat. "Ang anak natin, Marco? Ang batang sinabi mong hindi sa'yo? Ang batang inutusan mong ipalaglag ko?" Mahinahong tanong ni Winona. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hanging tumatagos sa buto ni Marco. Biglang sumingit si Doña Estrella. Ang kanyang boses ay puno ng nakakasulasok na tamis na hinaluan ng panunumbat. "Winona, anak, alalahanin mo ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito, hindi mo kami pwedeng talikuran ngayon. Isipin mo ang dangal na ibinigay namin sa'yo noong wala kang kahit na ano." Tumigil si Winona sa tapat ng kanyang biyenan. Tiningnan niya ito na nang diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nakikita na lang niya bilang mga bintana ng isang kaluluwang bulok. "Ang dangal na ibinigay niyo, ang dangal bang tinutukoy niyo ay ang pagpatay sa aking mga magulang para makuha ang kanilang lupa? O ang paggamit sa akin bilang isang libreng manggagawa para itayo ang kumpanyang winasak niyo rin dahil sa inyong kasakiman?" Nanigas si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang lihim na akala niya ay ibinaon na sa limot ay biglang nabuhay at ngayon ay sumasakal sa kanya. Sa sandaling iyon, ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang napaupo sa sahig habang pilit na humihingi ng hangin. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng trahedya. Nilapitan ni Winona ang kanyang biyenan, ngunit hindi upang tulungan ito, kundi upang ilapit ang kanyang muka at bumulong. "Ang bawat luha na ibinuhos ko sa bahay na ito ay nagbayad na sa lahat ng sinasabi niyo. Ang utang na loob ko ay tapos na. Ngayon, ang utang niyo naman sa aking mga magulang ang sisingilin ko." Kasabay ng pagbagsak ng ulan sa labas, pumasok si Isadora sa mansyon, ngunit hindi siya dumating upang makiramay. Hawak niya ang isang malaking bag at mabilis siyang nagtungo sa vault sa loob ng opisina ni Marco. Nang makita siya ni Marco, tila nabuhay ang galit nito. "Isadora, anong ginagawa mo?" "I'm taking what's mine, Marco. Hindi ako tanga para sumama sa inyo sa paglubog," sigaw ni Isadora habang mabilis na isinisilid ang mga natitirang alahas at pera. "Salamat sa impormasyon, Winona. Tama ka, mas mabuting iligtas ang sarili bago tuluyang lamunin ng apoy ang lahat." Napatulala si Marco habang pinapanood ang babaeng kanyang minahal na tinatalikuran siya sa oras ng kagipitan. Tumingin siya kay Winona at doon niya napagtanto ang laki ng kanyang nawala. Nawala ang kanyang yaman, nawala ang kanyang dangal, at higit sa lahat, nawala ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Kinuha ni Winona ang kanyang maliit na maleta at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto.
Hindi na siya lumingon pa sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito pulis. Hindi rin ito si Paulo. Isang matandang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan, si Attorney Cortez, na may hawak na isang dokumentong magpapabago sa lahat ng natitirang ari-arian ng mga Alvarez. "Handa ka na ba, Winona?" tanong ng abogado. "Ang huling hakbang ay nasa kamay mo na." Ano ang nakasulat sa dokumentong hawak ni Attorney Cortez na tila mas nakakatakot pa kaysa sa foreclosure ng mansyon? At kakayanin ba ni Winona na ituloy ang huling dagok kung ang buhay ni Doña Estrella ay nakasalalay na sa isang manipis na sinulid? Hindi lang bangko ang kukuha sa mansyong ito, Marco. Ang tunay na may-ari ay nakatayo sa harap niyo ngayon. Ang tinig ni Attorney Cortez ay tila isang hatol mula sa langit na nagpatahimik sa bawat ingay sa loob ng sala. Ibinaba niya ang hawak na dokumento sa ibabaw ng mesa. Isang papel na may mga selyo at lagdang matagal nang itinago sa ilalim ng mga dambuhalang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng pagpihitit ng kandado ng mga sheriff ay tila tumigil at ang lahat ng mata ay napalingon sa papel na tila nagniningning sa gitna ng kadiliman ng silid. "Anong ibig mong sabihin, Ramon?" Ang boses ni Doña Estrella ay naging isang mahinang kalos. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang dibdib habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumasandal sa malamig na marmol na sahig. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Ang lupaing ito, ang mansyong ito, pati na ang pundasyon ng Alvarez Group, lahat ng ito ay hindi kailanman naging inyo, paliwanag ni Attorney Cortez habang nakatingin ng may halong pait kay Marco. Ang dokumentong ito ay ang orihinal na deed of sale na pineke nyo 20 taon na ang nakalipas. Ang mga magulang ni Winona ay hindi kailanman ibinenta ang lupaing ito sa inyo. Kinuha nyo ito sa pamamagitan ng panlilinlang at dugo. At ngayon, sa ilalim ng batas at ng huling habilin ng mga Del Fierro, ang lahat ng ito ay babalik sa tanging tagapagmana, kay Winona. Napaluhod si Marco sa sahig. Ang kanyang mga braso ay nanghina at ang kanyang mukha ay sumubsob sa kanyang mga palad. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat kasalanang ginawa niya kay Winona. "So, wala na kaming matutuluyan? Lahat ng ito kay Winona na?" Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng dilim, puno ng kawalang pag-asa. Isang golden moment ang nabuo ng dahan-dahang lumakad si Winona patungo sa gitna ng silid. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, yumuko siya at kumuha ng isang maliit na palamuting kristal na nahulog mula sa mesa. Isang figurine ng isang pamilya na dati ay pinapangarap niyang magkaroon sa bahay na ito. Hinaplos niya ang malamig na ibabaw nito. Bago ito dahan-dahang binitawan, hinahayaan itong tuluyang madurog sa sahig nang walang anumang ingay kundi ang matinding sakit ng katotohanan. "Mama, Marco, sa loob ng maraming taon, naniwala ako na kailangan ko kayo para mabuhay. Pero ang totoo, kayo ang nabubuhay sa dugo at pawis ko at ng aking mga magulang," mahinahong sabi ni Winona, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo ngunit puno ng lalim. "Ang bawat butil ng kanin na kinain nyo, ang bawat damit na isinuot nyo, ay galing sa pagnanakaw. Ngayon, oras na para maranasan nyo ang pakiramdam ng walang-wala." Biglang sumigaw sa sakit si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapas sa hangin. "Tulungan niyo ako, Marco, Winona, ang puso ko." Tumingin si Marco kay Winona nang may pagmamakaawa. "Winona, please, tumawag ka ng ambulansya.
Kahit ano pa ang nagawa namin, ina ko pa rin siya. Huwag mo siyang hayaang mamatay dito. Tinitigan ni Winona ang kanyang biyenan na nakahandusay sa sahig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang sampal sa hotel, ang pagpilit sa kanya na ipalaglag ang bata, at ang pagpatay sa kanyang mga magulang ay mabilis na naglakbay sa kanyang isipan. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa kanyang tiyan, nararamdaman ang marahang pintig ng kanyang anak. Dadalhin namin siya sa ospital. Malamig na utos ni Winona kay Attorney Cortez. Pero pagkatapos nito, wala na silang babalikang tahanan. At sa oras na lumabas siya sa ospital, ang mga warrant of arrest para sa fraud at murder ay naghihintay na sa labas. Lumabas si Winona ng mansyon habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang bawat mantsa ng kahihiyan sa kanyang pagkatao. Sumakay siya sa sasakyan ni Paulo na kanina pa naghihintay sa labas. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong naging kulungan niya, naramdaman ni Winona ang isang matinding hapdi sa kanyang puson, isang kirot na dulot ng matinding stress at pagod. Winona, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Paulo habang mabilis na inililiko ang sasakyan. Kuya, ang bata. Bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang lahat ng tagumpay niya sa gabing ito ay biglang naglaho sa takot na baka sa huling pagkakataon may isa pang buhay na kukunin sa kanya ang mga Alvarez. Maliligtas ba ang anak ni Winona sa gitna ng matinding pagsubok na ito? At ano ang magiging pasya ni Marco kapag nalaman niyang ang tanging paraan para iligtas ang kanyang ina ay isang kasunduang maaaring tuluyang magbago ng kanyang buhay sa harap ng batas? Hindi sapat ang lahat ng yaman sa mundo para tumbasan ang isang buhay na nawala dahil sa inyo, Marco. Mariing wika niya. At hinding-hindi ko hahayaang ang anak ko ang maging susunod na masasaktan dahil sa inyong kasakiman. Ang boses ni Winona ay mahina, halos pabulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang dambuhalang bato sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang tuyong hangin mula sa aircon ay humalo sa matinding takot na kanina pa bumabalot sa kanyang puso. Nakahiga siya sa kama, ang kanyang balat ay kasing puti ng mga kumot, habang ang iba't ibang tubo ay nakakabit sa kanyang manipis na braso. Ang bawat ritmo ng makinang nagbabantay sa kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtambolo sa katahimikan, isang paalala na ang buhay ay isang marupok na sinulid na anumang oras ay pwedeng maputol. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Paulo. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid. Ang init ng kanyang palad, ang tanging nagbibigay ng lakas kay Winona sa gitna ng kanyang panghihina. Huminga ka ng malalim, Winona. Sabi ng doktor, kailangan mong kumalma para sa bata. Safe na kayo. The spotting has stopped, pero kailangan mong mag-ingat. Huwag mo nang isipin ang mga Alvarez. How can I not think about them, kuya? Ang mapait na sagot ni Winona habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata patungo sa malinis na unan. Nasa kabilang wing lang si Doña Estrella. At si Marco, nararamdaman ko ang presensya niya sa labas ng pinto, tila isang buwaya na naghihintay ng pagkakataong muling makakagat. Hindi nagtagal, ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Marco. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino na lamang ng dati niyang kakinisan. Ang kanyang mga mata ay lubog at mapula. Ang kanyang barong ay may mantsa ng tuyong putik mula sa kaguluhan sa mansyon. Huminto siya sa paanan ng kama, hindi makalapit ng tuluyan dahil sa matalim na tingin ni Paulo. Winona, kumusta ang bata?
Ang boses ni Marco ay nanginginig, puno ng isang uri ng pagsisisi na tila huli na para pakinggan. Gusto ko lang malaman kung okay kayo. Si Mama, she's in critical condition. Ang sabi ng mga doktor, kailangan niya ng operasyon. Pero ang lahat ng bank accounts namin ay naka-freeze na. Winona, I'm begging you. Kahit para sa bata na lang, tulungan mo kaming iligtas si Mama. Isang golden moment ang nabuo ng dahan-dahang itinuon ni Winona ang kanyang paningin sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng makapal na kumot, naramdaman niya ang isang napakahinang pintig, isang munting galaw na tila nagsasabing, "Nandito pa ako, Nanay." Hinaplos niya ang kanyang puson, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamahal. Ito ang buhay na tinanggihan ni Marco, ang buhay na tinawag nilang pagkakamali. Ngunit ngayon ay siyang tanging dahilan kung bakit nananatiling matatag si Winona. Tulungan? Marco, noong nalaman mo na buntis ako, anong sabi mo? Ipalaglag ko ang batang ito dahil hadlang siya sa mga plano mo kay Isadora. Ang boses ni Winona ay naging kasing lamig ng yelo sa gitna ng disyerto. Ngayon, dahil kailangan nyo ng pera para iligtas ang nanay mo, bigla mong gagamitin ang anak natin para makuha ang awa ko? You are a master of gaslighting, Marco. Pero tapos na ako sa mga laro nyo. I was wrong, Winona. I was stupid. Sigaw ni Marco, habang ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay at siya ay napaluhod sa sahig ng ospital. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang malungkot na awit ng isang taong nawalan ng lahat. Gagawin ko ang lahat. Susuko ako sa pulis. Aaminin ko ang lahat ng fraud na ginawa ko. Iligtas mo lang si Mama. Huwag mo siyang hayaang mamatay na parang aso sa public ward. Tumingin si Winona kay Paulo at doon niya nakita ang parehong sakit na nararamdaman niya. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay may lasa ng apdo. Attorney Cortez will handle the medical expenses of Doña Estrella. Babayaran ko ang lahat ng kailangan niya para mabuhay, deklara ni Winona na nagdulot ng panandaliang pag-asa sa mga mata ni Marco. Pero huwag mong isipin na dahil dito ay pinapatawad ko na kayo. Bubuhayin ko siya para harapin niya ang bawat kasong isasampa ko. Bubuhayin ko siya para makita niya kung paano ko palalakihin ang anak ko sa loob ng mansyong ninakaw niyo sa amin. Tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan. Habang papalabas siya ng silid, isang nurse ang mabilis na pumasok. May dalang isang urgent na ulat mula sa labas. Ma'am Winona, may isang babae pong nagpupumilit pumasok sa main gate ng ospital. Sinasabi niyang may hawak siyang mahalagang impormasyon tungkol kay Isadora Velez at sa isang insidente noong gabing mamatay ang inyong mga magulang. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Sino ang babaeng ito? At anong kinalaman ni Isadora sa trahedyang nangyari 20 taon na ang nakalipas kung sa panahong iyon ay mga bata pa lamang sila? Tila ang madilim na ulap ng nakaraan ay hindi pa tuluyang nahuhugasan ng ulan at may mas malalim pang sikreto na nakabaon sa ilalim ng lupain ng mga Alvarez. Hindi lamang pagkakataon ang nagdala kay Isadora sa buhay ni Marco, Winona. Siya ay bunga ng isang madilim na kasunduang sinelyohan ng dugo 20 taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang ito ay nanggaling sa isang matandang babae na pumasok sa silid ni Winona. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Tila bawat pag-apak niya sa makintab na sahig ng ospital ay nagdadala ng bigat ng nakaraan. Siya si Nanay Isabel, ang dating tagapagluto ng mga Velez, ang pamilya ni Isadora. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na puno ng mga pilat ng panahon at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na puting ilaw, puno ng isang uri ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa mundo. Naupo si Nanay Isabel sa silya sa tabi ng kama ni Winona. Ang amoy ng kape at lumang papel
ay tila sumama sa kanyang presensya. Isang pamilyar na amoy na nagdala kay Winona pabalik sa kanyang pagkabata. Sa labas ng bintana, ang dapit hapon ay dahan-dahang naglalatag ng kulay lila at kahel sa langit. Tila isang paalala na ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tanging ang mahinang pag-ugong ng medical monitor ang nagbibigay ng ritmo sa bawat hininga. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Nanay Isabel?" tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa kanyang sinapupunan. Anong kinalaman ng pamilya ni Isadora sa aksidente ng aking mga magulang? Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang luma at kupas na pitaka. Ang tatay ni Isadora, si Victor Velez, ang siyang driver ng inyong mga magulang sa gabing iyon. Siya ang inutusan ni Doña Estrella na putulin ang preno ng sasakyan kapalit ng malaking halaga ng pera para pambayad sa mga utang ng mga Velez. Ngunit hindi lamang pera ang nakuha nila. Ang bawat sentimong ibinayad sa kanila ay naging puhunan ni Isadora upang makapasok sa mundo ng mga Alvarez. Ang bawat paglapit niya kay Marco ay bahagi ng isang mas malaking plano, ang paghiganti sa mga Alvarez dahil sa pananakot na ginawa sa kanila ni Estrella matapos ang aksidente. Isang golden moment ang nabuo ng maramdaman ni Winona ang muling pagpintig sa kanyang loob. Sa gitna ng katotohanang kasing pait ng apdo, ang kanyang anak ay tila nagbibigay ng babala. Ang bawat salita ni Nanay Isabel ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang bawat bahagi ng kanyang alaala. Napagtanto niya na ang babaeng inaakala niyang mang-aagaw lamang ay ang anak ng taong direktang pumatay sa kanyang ama. At ina, ang puot ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga ugat. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malalim na pagkahabag sa sarili. So, all this time, Marco was sleeping with the daughter of our parents' killer. Bulong ni Winona sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng usapang ito, ang pintuan ng silid ay muling bumukas. Pumasok si Marco, hindi upang humingi ng tawad, kundi dahil narinig niya ang huling bahagi ng sinabi ni Nanay Isabel. Ang kanyang muka ay balot ng matinding gulat at panghihina. Tila ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga bulaklak na dala niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang mga talulot nito ay nagkalat tila mga pangarap na hindi na muling mabubuo. Totoo ba ito, Winona? Totoo ba ang sinasabi ng matandang ito? Ang boses ni Marco ay tila isang hikbi na pilit na pinipigilan. Isadora, ang tatay niya, ang pumatay sa biyenan ko? Hindi sumagot si Winona. Tumingin lamang siya sa bintana, kung saan ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa huling sinag ng araw. Ang katahimikan ni Winona ay sapat ng sagot para kay Marco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtatanggol ni Marco kay Isadora, ang bawat sampal na ibinigay niya kay Winona para protektahan ang kanyang nantin, ay naging isang dambuhalang multo na ngayon ay sumasakal sa kanya. Kailangan mong mag-isip, Marco, wika ni Nanay Isabel habang tumatayo. Dahil sa mga oras na ito, si Isadora ay hindi lamang tumatakas. Dala niya ang mga huling dokumento na magpapatunay na ang iyong ina ang nag-utos ng lahat at balak niyang gamitin iyon upang makuha ang huling yaman na natitira sa inyo bago kayo tuluyang mabulok sa bilangguan. Mabilis na lumabas si Marco ng silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo sa pasilyo ay tila isang desperadong paghahanap ng kaligtasan. Ngunit para kay Winona, ang lahat ay tila naging malinaw na. Ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga Alvarez, kundi ang isang siklo ng paghihiganti na nagsimula pa bago pa siya ipanganak. Kuya Paulo, tawag ni Winona sa kanyang kapatid na kanina pa
nakikinig sa anino ng silid. Huwag mong hayaang makaalis si Isadora. Gusto ko, sa harap ng korte, magkasama silang tatlo, si Estrella, si Marco at si Isadora, na sisingilin ng katarungan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Winona sa kanyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya ay kasing pamilyar ng isang bangungot. Ito ay si Isadora. Congrats, Winona. Akala mo ba panalo ka na? Ang tawa ni Isadora ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Winona, puno ng kamandag at baliw na determinasyon. Hawak ko ngayon ang kaisa-isang dokumentong magpapalaya sa kapatid mo sa kasong ibinibintang nila sa kanya. Kung gusto mong makuha ito, pumunta ka sa cliffside ng Batangas ngayon din. Mag-isa ka lang, Winona. Dahil kung hindi, hindi lang ang dokumentong ito ang mawawala, kundi pati na ang kinabukasan ng batang nasa loob mo. Nanlamig ang buong katawan ni Winona. Ang cliffside sa Batangas, ang mismong lugar kung saan nahulog ang sasakyan ng kanyang mga magulang 20 taon na ang nakalipas. Isang mapanganib na laro ang inihanda ni Isadora at ang buhay ni Winona at ng kanyang anak ang nakataya sa huling yugto ng madugong teleseryang ito. Ang ihip ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay kasing talim ng mga alaala ng gabing iyon. 20 taon na ang nakalilipas. Ang bawat paghampas ng malalaking alon sa matatalas na bato sa ibaba ng bangin ay tila isang galit na tinig na nagmumula sa kailaliman ng dagat, humihingi ng katarungan. Ang amoy ng alat at basang damo ay humahalo sa amoy ng takot na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Winona habang siya ay nakatayo sa mismong lugar kung saan huling nakitang buhay ang kanyang mga magulang. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang pilak na liwanag ng buwan ang nagsisilbing saksi sa kanyang presensya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng buhay na kanyang dinadala sa loob ng kanyang sinapupunan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tiyan, pilit na kumukuha ng lakas mula sa maliit na nilalang na tila nararamdaman ang panganib sa paligid. Akala ko ay hindi ka na darating, Winona. But then again, you were always the martyr, weren't you? Ang boses ni Isadora ay umalingaw-ngaw mula sa anino ng isang malaking puno ng balete. Lumabas siya, ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng baliw na determinasyon. Hawak niya ang isang itim na folder, ang tanging bagay na makakapagligtas kay Paulo mula sa mga maling akusasyon ng mga Alvarez. Ibigay mo na sa akin ang mga dokumento, Isadora. Tapos na ang laro. Alam na namin ang totoo tungkol sa tatay mo at kay Doña Estrella. Ang boses ni Winona ay matatag. Bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isadora. Lumapit siya sa gilid ng bangin. Ang mga dokumento ay iwinawagayway niya sa hangin. Tila isang pain sa isang gutom na hayop. Ang totoo ay pareho tayong biktima rito, Winona. Ang tatay ko ay naging sunod-sunuran sa mga Alvarez dahil sa kahirapan, habang ikaw naman ay naging prinsesa sa mansyong binuo mula sa dugo ng mga magulang mo. Bakit ikaw ang nakakuha ng lahat? Bakit ikaw ang mahal ni Marco, samantalang ako ang laging nasa anino? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Isadora? Ang pagmamahal ni Marco ay isang bilangguan, hindi isang premyo. Sagot ni Winona, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumabaon sa kanyang palad. Hindi pa huli ang lahat. Isuko mo na ang mga papel na yan at harapin natin ang katarungan ng tama. Isang golden moment ang nabuo nang biglang tumama ang isang malakas na bugso ng hangin na naging dahilan upang bahagyang mawalan ng balanse si Winona. Sa sandaling iyon, sa halip na matakot para sa sarili, ang kanyang unang naisip ay ang protektahan ang kanyang anak. Itinukod niya ang kanyang kamay sa magaspang na lupa.
Ang bawat gasgas sa kanyang balat ay tila walang halaga kumpara sa kaligtasan ng batang nasa loob niya. Nakita niya ang sariling refleksyon sa mga mata ni Isadora, isang ina na handang itaya ang lahat. Katarungan? Walang katarungan para sa mga taong katulad natin, Winona. Sigaw ni Isadora, at sa isang mabilis na pagkilos, sinindihan niya ang isang lighter. Ang maliit na apoy ay tila isang dambuhalang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa gilid ng mga dokumento. "Huwag!" sigaw ni Winona. Pilit na tumatakbo patungo kay Isadora kahit na ang kanyang katawan ay bumibigat sa bawat hakbang. Ngunit bago pa man niya maabot ang babae, isang mabilis na pagdating ng isang sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang malakas na ugong ng makina ay huminto ilang metro mula sa kanila. Lumabas si Marco. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagsisisi at takot. "Isadora, itigil mo yan. Please, huwag mong saktan si Winona." Ang pagsusumamo ni Marco ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. "Marco, dumating ka para iligtas siya? O para iligtas ang anak niyo na ayaw mo namang kilalanin?" Pangungutya ni Isadora habang dahan-dahan siyang umaatras palapit sa gilid ng bangin. Ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumuho. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa tubig sa ibaba ay tila isang babala ng kamatayan. Nanigas ang buong mundo ni Winona nang makita niyang hawak ni Isadora ang dulo ng kanyang gown. Sa isang iglap, ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay naging isang pisikal na pakikibaka. Ang folders na nasusunog ay nahulog sa lupa, habang si Isadora ay pilit na hinihila si Winona patungo sa madilim na kailaliman. "Kung hindi mapapasa akin ang lahat, walang matitira sa iyo, Winona. Sasama kayo ng anak mo sa mga magulang mo." Ang huling nakita ni Winona ay ang nanlilisik na mga mata ni Isadora at ang desperadong mukha ni Marco na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang paa ay nadulas sa madulas na damo at ang pakiramdam ng kawalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang katapusan. Mahuhulog ba si Winona sa madilim na bangin na kumitil sa kanyang mga magulang? At sapat ba ang pagsisisi ni Marco upang mailigtas ang mag-ina sa huling sandali ng trahedyang ito? Ang mga kamay na minsan nang dumapo sa iyong pisngi upang saktan ka ay siya ring kamay na ngayon ay pilit kang hinahablot mula sa bingit ng kamatayan. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon para kay Winona habang nararamdaman niya ang pagdausdos ng kanyang mga paa sa maputik at madulas na damo. Ang kailaliman ng bangin ay tila isang dambuhalang bibig na handa siyang lamunin kasama ang kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpikit, naramdaman niya ang isang mahigpit at nanginginig na pagkakahawak sa kanyang braso. Ang init ng palad ni Marco ay naging kaisa-isang angkla niya sa mundong ito. Ang bawat ugat sa braso ni Marco ay bumabakat. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding pagsisikap na hilahin si Winona paitaas, palayo sa madilim na kawalan. "Hold on, Winona! Please, huwag kang bibitiw!" Ang boses ni Marco ay basag, puno ng isang uri ng desperasyon na ngayon lang narinig ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Winona. Nagsusumamo para sa isang pagkakataong itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa kabilang panig, si Isadora ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Ang kanyang pag-atras ay humantong sa isang bahagi ng lupa na hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang huling nakita ni Winona ay ang mukha ni Isadora, isang mukhang balot ng matinding gulat at pagsisisi bago ito dahan-dahang nilamon ng dilim. Isang malakas na pagtama ng katawan sa tubig, sa ibaba ang umalingaw-ngaw sa paligid, na sinundan ng nakabibinging katahimikan ng dagat. Ang mga dokumentong kanina ay nagniniingas ay tuluyan ng namatay sa gitna ng basang damo. Tila ang apoy ng puot ay kasama ring naglaho ni Isadora.
Nang tuluyang mahila ni Marco si Winona paitaas, pareho silang bumagsak sa lupa, hinihingal at nanginginig. Isang golden moment ang nabuo nang biglang yakapin ni Marco si Winona. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa amoy ng ulan at nasunog na papel. I'm sorry, Winona. I'm so sorry. I almost lost you. I almost lost my child. Hindi nakapagsalita si Winona. Ang bawat hininga niya ay tila isang pasasalamat sa langit. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sa gitna ng trauma, naramdaman niya ang muling pagpintig ng buhay sa loob. Isang munting sipa na tila nagsasabing, "Ligtas na tayo, nanay." Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis kasama si Paulo. Ang liwanag ng mga sasakyan ay nagbigay ng kulay sa madilim na cliffside. Mabilis na lumapit si Paulo at kinuha ang kanyang kapatid mula sa mga bisig ni Marco. Ang pagkakatagpo ng mga mata ni na Paulo at Marco ay puno ng tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanlaban si Marco. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hinahayaan ang mga pulis na pusasan siya. Aminin ko ang lahat, Paulo, sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng pag-iyak. Ang fraud, ang pagtatago ng ebidensya, lahat. Basta siguraduhin niyo lang na ligtas si Winona at ang anak ko. Lumipas ang ilang araw at ang mansyon ng mga Alvarez ay tuluyan ng naging tahimik. Si Doña Estrella, na bagaman nakaligtas sa operasyon, ay ngayon ay nakadetalye na sa ilalim ng kustodya ng pulisya sa loob ng ospital. Ang kanyang dangal na matagal niyang pinangalagaan ay tuluyan ng naging abo sa harap ng mga ebidensyang nakuha mula sa mga natirang dokumento sa cliffside at sa pag-amin ni Marco. Dinalaw ni Winona si Estrella sa huling pagkakataon bago ito ilipat sa pasilidad ng kulungan para sa mga may karamdaman. Nakaupo ang matanda sa wheelchair, ang kanyang mukha ay lanta, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang reyna ng mga Alvarez ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ipinaglaban mo ang pangalang Alvarez dahil sa takot na mawala ang lahat, mahinahong sabi ni Winona habang nakatayo sa tapat ng matanda. Pero sa huli, ang sarili mong kasakiman ang kumuha sa lahat ng meron ka. Ang anak ko. Hinding-hindi niya dadalhin ang puot na itinanim niyo. Hindi sumagot si Estrella. Tanging ang dahan-dahang pag-agos ng luha sa kanyang kulubot na pisngi ang naging tugon niya. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran. Wala nang kasinungalingang kailangang panindigan. Habang naglalakad si Winona palabas ng ospital, nakita niya si Paulo na naghihintay sa kanya. Ang langit ay malinis. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa kanyang balat. "Saan tayo pupunta ngayon, Winona?" tanong ni Paulo. Tiningnan ni Winona ang malawak na kalsada sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bawat hakbang niya ay magaan. Sa isang lugar kung saan ang bawat hininga ay akin na kuya. Sa isang lugar kung saan ang anak ko ay lalaking malaya. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang huling sulat ang iniabot sa kanya ni Attorney Cortez. Ito ay mula kay Marco. Isinulat mula sa loob ng rehas. Ang nilalaman nito ay tila isang huling twist na mag-iiwan ng isang malalim na katanungan sa puso ni Winona tungkol sa kahulugan ng tunay na kapatawaran. Ano ang huling hiling ni Marco na magpipilit kay Winona na balikan ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang naibaon? Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng isang tahimik na bayan sa Batangas ay tila isang malambot na oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Ang hangin ay amoy alat at sariwang umaga, malayo sa nakakasakal na usok at amoy ng kasinungalingan sa Makati. Dito, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara na nakatanaw sa asul na dagat, natagpuan ni Winona ang uri ng katahimikan na hindi kailanman kayang bilhin ng yaman ng mga Alvarez. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang sanggol, isang munting anghel na may mga matang tila bituin sa gabi. Hinaplos ni Winona ang malambot na pisngi ng kanyang anak.
At sa bawat marang paghinga nito, naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling puso. Isang golden moment ang nabuo nang biglang ngumiti ang sanggol sa kanyang panaginip. Isang ngiting walang bahid ng puot. Isang nangiting nagpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa ng nakaraan. Naalala ni Winona ang huling sulat ni Marco na dinala ni Attorney Cortez. Hindi humingi si Marco ng kapatawaran upang makalaya. Sa halip, hiningi niya na pangalanan ang bata sa alaala ng ama ni Winona. Sa sulat na yon, isinuko ni Marco ang lahat ng kanyang karapatan, hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil sa wakas ay natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapalaya sa taong sinaktan mo. Iyon ang huling pagkakataon na umiyak si Winona para kay Marco. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala na sa gitna ng madilim na kagubatan ng kanilang pagsasama, may isang binhi ng katotohanan na sumibol bago ang lahat ay maging abo. Dahan-dahang lumapit si Paulo, bitbit ang 2 baso ng sariwang buko juice. Naupo ang kanyang kuya sa tabi niya. Ang mukha nito ay payapa na rin sa wakas. Ang mga Alvarez ay nahaharap na sa mahabang panahon sa likod ng rehas. Si Doña Estrella ay nananatili sa isang medical facility, nabubuhay sa pagitan ng gunita at pagsisisi, habang si Marco ay tinatanggap ang bawat araw ng kanyang sentensya bilang bayad sa kanyang mga kasalanan. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit hindi ito ang nagbigay kay Winona ng kaligayahan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan niyang gumising sa umaga nang hindi na mabigat ang dibdib. Handa ka na bang bumalik sa Maynila para sa formal na turnover ng mga lupain, Winona? Tanong ni Paulo, habang nakatanaw sila sa papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto sa buong dagat. Hindi na siguro, kuya, mahinahong sagot ni Winona. Ang lupain doon ay ibibigay ko sa isang foundation para sa mga batang naulila dahil sa karahasan. Ang tunay na yaman ko ay nandito na sa piling nyo. Sa payak na buhay na ito, ang apelyidong Del Fierro ay hindi na simbolo ng paghihiganti, kundi ng pagsisimula. Sa huling sandali ng dapit hapon, tumayo si Winona at binuhat ang kanyang anak patungo sa dalampasigan. Ang bawat yapak niya sa basang buhangin ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Natutunan niya na ang utang na loob ay hindi dapat maging rason para maging alipin ng iba, kundi dapat itong maging tulay ng tunay na pagkalinga. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling dangal at pagpili na huwag maging katulad ng mga taong nanakit sa iyo. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang iyong bukas. Sa ilalim ng naglalabasan ng mga bituin, tiningnan ni Winona ang kanyang anak at bumulong ng may buong pananalig. Ligtas ka na, anak. At sa bawat pintig ng iyong puso, ang liwanag ng katotohanan ang laging gagabay sa atin. Ang dagat ay patuloy sa kanyang banayad na ritmo, tila isang saksi sa isang babaeng winasak ng bagyo, ngunit muling nabuo ng mas matatag, mas malaya at mas puno ng pag-asa.